kumusta yung naging adjustment sa yun muna, yung sa coaching muna? Siguro hindi tama yung tanong na naging adjustment kasi hanggang ngayon nag-a-adjust pa ako. Tuloy pa rin, ha? Tuloy pa rin. Katulad last time yung unang conference ko, nakapaglaro pa ako naglaro pa ako Kasi siyempre nandun pa rin yung kagustuhan ko na makapaglaro Mahirap din kasi iwan yung paglalaro Ang basketball lalo na kung matagal ka talaga naglalaro. I think yun isa sa mga biggest adjustment na mentally na kailangan ko talagang mailagay sa isip ko na kailangan kong tanggapin na coach na talaga ako. Alam mo yun? Kasi ang hirap kasi nung gusto ko pa maglaro tapos hindi ka makakapag-focus sa isa isa lang. Depende lang. Alam mo naman, pagka basketball player, kailangan mo talaga focus ka before the game. Nung nasubukan ko yung playing coach, ang hirap pala. Hirap, ha? Si Jaworski ka nga, brad. Jaworski na Jaworski na yun. Okay coach sa kanya. Ibang level, no? Mahirap pa, hindi madali. Sa practice, sasabay ka, tapos nagtuturo ka. Mahirap. Mahirap mag-juggle ba ng ganun. So, I think the biggest adjustment right now is the acceptance of the fact that talagang kailangan mag-focus na lang ako sa coaching. But of course, given a chance ng paglaro nito, maglalaro ulit ako Kasi mahal natin basketball Kasi more than half your life, yun yung naging easy ka maaga. Diba? Hindi kung gusto mo maglaro, punta ka Rain or Shine. Baka coaching welcome mo doon. 8 minutes ako. Coaching yan. Mga 8 minutes ako dyan. Hindi mo may coaching yan. Mga 8 minutes So, mabait pa naman si coaching sa mga veterano. Oo naman. Diba? Kung respetado niya yung mga veterano. Oo, malaki siya magrespeto. Hindi, natapunta na tayo sa adjustment niya sa doon naman tayo sa yung playing niya ikaw yung pinakamarami. Aside, Iron Man. Aside kay Baroka ngayon. Pwede niyang putulin Babangkuin niya one time. Baka next game putulin ko na. Pag sa 743, ganyan. 743 straight. Bangko mo ka muna. Pwede maputol yung Matik na yun. Hindi, ano yung mo, Brad? Ano yung sekreto? Kasi, hindi imposible masuspend dito. Hindi mareklamador to. Injury din, di ba? Ang tagal kasi unang-una naman, yung klasikong paano naman ako maglaro. Larong matanda ako Hindi ako alam mo naman yan. Hindi explosive. Hindi ako explosive. Umiiwas nga ako sa screen. Mamaya maputol Wala namang tingin ko wala namang sekreto doon sa ginagawa ko. Katulad yan na sinabi ko dati doon sa mga past interviews ko. Meron pa siguro may mga players pa na sobrang mas disiplinado sa akin in regards with the preparation, kung paano sila magpa-kondisyon. Diba? Ako, nung naglalaro ko, normal na tao ko, lumalabas ako. Diba? Alam ni Boyan pag sa national team kami. Diba? Hindi mo mong binubulgar yung sikreto natin, Brad. Ibig sabihin, lumalabas tayo para kumain. Masama sa kumain. Lagi tayo nasa hotel, masama yun. Siguro na timingan ko na yung tamang timpla ng laro ko. Kumbaga, parang pinapakinggan ko lang yung katawan ko. Kung hanggang saan lang ako nila. Kung hindi ko naman kailangan tumalon, bakit pa ako tatalon? Tama. Diba? Kung hindi ko naman kailangan makipagsabayan, bakit ko kailangan makipagsabayan talaga sa malalakas ng katawan? Yung mga ganun ba? Mas ginamit ko yung utak ko kaysa sa katawan ko. Siguro yun yung yun yung naging malaking factor din. Hindi ko pinipilit ang isang bagay na alam ko naman na hindi ko kaya. Diba? So, as long as nagiging effective ako, okay ako. Ayun, mula pagkabata, usually kasi yung mga ganung klaseng pag-iisip, pag nag-mature ka na pag veterano ka na, di ba? Ako sa tingin ko sa amin ito, realize mo na agad din na hindi kami athletic. Hanggang dito lang talaga kami. May ganun na talaga. Hindi mo kailangan ipilit. Correct. Hindi mo kailangan dagdagan yung hindi mo naman nakaya. Kasi the more na mas mahihirapan ka May kasabihan niya, pag sobra, masama. Diba? Dapat tamang timpla lang talaga. Diba? So yun yung sa tingin ko nagawa ko all throughout my career. At saka siguro, yun nga, siyempre, may pagkaalaga rin naman ako sa katawan. Hindi naman ako yung pabaya. May nag-i-invest din ako sa personal trainer ko, tapos may nag-i-invest ako sa mga
recovery na mga gamit at saka kung saan ako nagpupunta, kung saan may mga recovery, ganun. Stretching, may nagpapa-stretch pa ako sa labas, mga ganun ba. Nag-invest din na ako. Sarili ko na yun. On my own, ano na yun. Galing sa sariling bulsa ko na yung bayad doon. So, nag-invest na rin ako. Parang may pinaparinggan mo yata yung mga Oo, mag-invest sila. Dapat talaga kasama yun. Di ba, Nay? Investment sa sarili. Yun din ang kailangan for you to stay longer sa professional level. Lalo sa PBA. Correct. Ito swerte nga nito. Bili mo, inabot pa nito yung talagang pisikalan ng laro ng PBA. Hindi lang pisikalan, talagang yan, diba? sina Topek, sina Jimwell, Torreon. Ayaw sila dyan talaga. Yung mga ngayon. Siko po. Yung mga welcoming sa akin ng mga yan. May welcome to the PBA moment meron, ka ba? Yung mga ginagawa ni Bo ngayon. Ganun. Uy! Beep, beep! Wala tayong ganun. Hindi, actually, ganun before. Before you enter the league. There's always like paparamdam talaga sa'yo. Paparamdam niya sa'yo na, ay, bata, welcome ka muna. Ay, ganun ba? Bata, respeto ka muna. Masyadong ganun. Ganun. May ganun. Parang kumbaga, ang galing nito stop bullying nga natin. Ganun ba? Ang bilis nito pati din ko nga. One time lang. Maraming gumawa sa akin nun. Lambing lang naman daw. Oo, inabot niya yun Tapos, bro mo 744. Tapos naglaro pa to ng national team. Sama kami sa national team. Ilang taon pa. Tsaka biyay-biyay natin nun. Nakapagod. Tapos ensayo ng madaling araw. Iba yung time zone. Iba yung time zone. So, ano rin din talaga, timing, yung alaga rin sa katawan. Siyempre, malaking factor yung alaga sa katawan. Diba? Sa tingin ko naging dahilan din. No? Pero wala naman sekreto kasi lahat naman, pag basketball player ka, automatic alam mo ang alaga ang katawan mo eh. Kasi kung yun hindi, ang puhunan yun ang puhunan namin. Pero ikaw, kailan mo na-realize yun na hindi ako ganun ka-athletic, kailangan idaan. College pa lang ako. Talaga? Sa Ateneo pa lang ako, alam ko na eh. Sino ba mga ka-match up mo doon nung... Sino Mike Cortez, Cardona, puro mga nagliliparan naman. Cyrus Baguio, yan, mga yan, sa UST yan, mga nakasabay ko yung mga yan. Yan, UST, diba? Go State, yan. So, yun ang mga nakasabay ko, tapos hanggang sa nag-PBA, tapos yun yan, nakaubutan ko pa sina Topek, si Jimwell, si Coach Johnny Barriento, si Olsen, nakabutan ko yung mga yan, mga Roger Yap, Roger Yap din. Mga matitigas. Matitigas na sa bahay. Tapos mababantay nito si Winnie Arboleda. Winnie Arboleda, yun. Sa pa yun. Napakabait din nun. Napakabait nun sa akin. Si kuya natin yan. Kuya natin. Pero, Winnie. Pero, siyempre, pag kasi umurong ka sa kanila, hindi ka nila titigilan eh. Tama. Kailangan medyo papakita mo. Pumalag ka rin. So, tumigil naman din. Siguro mga after 2 years, 3 years, tumigil naman. Nanawa na rin sila. Nanawa na, sabi ko, nanawa din kayo. Nagkakainitan na ba? Sure ka bang nagliliyab na ang usapan? Kapit lang sa Sureball na Kwentuhan.